Good morning po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Diyos muli. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at masayang umaga. Yan. Masaya po ba yung mga katabi nyo? Pakitignan nga po. Check nyo. Kabitan mo, masaya ka ba? Yes. Dapat masaya tayong lahat. No? Dapat everyday nakangiti, everyday happy, everyday hindi nakasimangot. Minsan napapadaan tayo sa ganong pagkakataon pero always remember, smile kasi we are blessed. Amen po ba? Tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon. So, napakabuti ng Panginoon dahil nandito tayong muli. Ayan. At nakita natin ang mga nagagandahan at nagagwapuhang mga mukha ng ating mga kapatiran. Ayan. So, sabi mo nga, galing mong bola. Minsan bulahan lang talaga, no? Minsan sa mga ano natin, pag mga Kristiyano, nagbobolahan. Pero hindi. Totoo naman kasi Di ba? At, ang mga Kristiyano, magaganda at pogi talaga yan. Amen. Kahit hindi pa glorified body yan, pwede na. Pwede na yan. Pagtsagaan na natin, no? Okay. Anyway, salamat po sa Panginoon dahil naranasan natin ang pagpapala ng Panginoon at yung kanyang presensya ngayong umaga. Sino po naranasan yung presensya ng Panginoon ngayong umaga po na ito? Nawa nga, palakpakan natin yung Panginoon. Patuloy nating maranasan yung presensya niya sa pamamagitan po ng kanyang mensahe ngayong umaga po na ito. So, sa mga nasa online po, yan, kamusta? Mag-comment po kayo dyan. Pakita nyo rin yung emoji, yan, mga smile na emoji at ano. Sabihin nyo na kayo rin ay masaya kahit na nasa online kayo. Anyway, ang title po ng message ko for today, this morning ay isumbong mo kay Lord. Tagalog tayo ngayon, di ba? Usually kasi napansin ko, usually yung mga ano ko, title ko palagi, minsan English. Sabi ko, mag-Tagalog kaya ako na sermon ngayon? Yung Tagalog talaga, di ba? Napansin nyo ba, usually mga points ko, 3 points na ano, puro English. Pero sabi ko, makapag-Tagalog nga muna ngayon. Since Pinoy naman tayo, amen? Pinoy naman tayo. Sabi ko, makapag-Tagalog naman na, tawag dito, na outline. So, isumbong mo kay Lord. Dapat may exclamation point yan pero sige, okay na yun. Isumbong mo kay Lord. Anyway, buksan po natin ating mga Biblia sa Psalm chapter 13, verse 1 to 2. Okay. Pakilabas na lang dito para makita rin ng iba. Psalm chapter 13, verse 1 to 6. Medyo maliit siya, no? Pero, ayan, sige. Basahin natin. Verse 1, how long will... Pwedeng huwag kay JB. Medyo tayo pag KJB. Yung gawin mong NIV, no? Medyo ang lalim ng English Hindi, Tagalog. May Tagalog ba dyan? May Tagalog na version sa sa Easy Worship. Masyadong ang lalim ng KJB Alam mo? How long wilt thou forget me? Nanay ni. Di ba? So, tingnan natin. Tagalog. Meron man Tagalog? Wala. Tagalog nga pala inano ko dito para panindigan na natin. Tagalog yung title ko. Tagalog na rin yung natin. Bersikulo. O, diba? Kapitulo. Bersikulo. Kung wala, i-google nyo na lang. Pero dito ang sabi sa magandang balita, Biblia. Ayan, magandang balita. Magandang version po yan. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin. Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin? O, di ba? Pag Tagalog na Tagalog. At ang lungkot sa puso kong gabit araw ay titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. Yahweh, aking Diyos, tignan mo ang aking sagutin at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Verse 5, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. So tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya ngayong umaga na ito. Salamat dahil naranasan ka namin, naramdaman ka namin, O God, yung iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa aming lahat. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo sa amin. Sa buong linggong ito, naranasan namin ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, at ang iyong pagpapala sa aming lahat. Nawa nga patuloy namin maranasan ang iyong pagpapala ngayon sa pamamagitan ng iyong mensahe. At tulungan mo kami, Panginoon, na kung papaano magsusumbong sa iyo kung ano man yung mga pinagdadaanan namin ngayon at kung ano man yung mga nais naming sabihin sa iyo, tulad ng nabasa namin dito, O God. Lord, patuloy nga, O Diyos, na ikaw na yung manguna sa amin, sa aming mensahe ngayong umaga na ito, at pagpalain mo ang aming tatalakayin ngayong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon.
sumbong mo kay Lord. Nung mga bata po kami, madalas ganyan yung kami. Kami yung, sino ito yung mga sumbongero at sumbongera? Diba? Pag may ginawang masama yung kunwari, susumbong ko daw kay mami, sumbong ko daw kay daddy, diba? Parang gano'n. Sumbong ko daw kay nanay, kay tatay. Yeah. Pag once na nagkaroon tayo ng, kunwari, nasaktan tayo, hindi natin nagustuhan yung nangyari, ang tendency, magsusumbong tayo. Tama po ba? Susumbong natin yan sa mga nanay at tatay natin. O kaya man, pag yung mga bata, diba? Susumbong ko daw kay teacher, diba? Inaway mo ko. So, ganun yung tendency ng mga tao eh. Yun yung parang nature ng tao. Na kapag may ginawang maganda sa kanya, na agrabyado siya, o kaya man nasaktan siya, o may hindi siya magandang nagawa or nakita, ang ginagawa niya, magsusumbong siya kung kanino man. Halimbawa, sa nanay, sa tatay, o kaya man kung sinong mas mataas. So, pumupunta siya doon para magsumbong. Okay? So, nature po yan ng tao na magsumbong. Merong palabas dati, matagal na yung palabas na yun, ano ba yun? Channel 5, isumbong mo kay Tulpo. Sino po yung, yung Tulfo Brothers po yun eh. Then, yung mga, sinusumbong po dun sa magkakapatid na yun. Pero ngayon, ang nauso kasi ngayon, yung wanted sa radyo, yung si, Rapi Tulpo in Action. Sino po nanonood nun? Mari pa kayo, alam ko nanonood kayo nun. Nakasubscribe nga kayo kay Rapi Tulpo. Sa akin, hindi. Char, joke lang po. Nagtagtampo eh, no? Ang dami kayong subscriber ni Tulpo, ni Rapi Tulpo, ni Senator Senator siya, di ba? O, di ba? Ang nangyayari doon, ang mga tao, ang sumbungan na ngayon, si Tulpo. Diba? Pag nakita, uy, nag-aaway, pwede tumatulpo. Diba? Isusumbong agad kay Tulpo. Tapos, madalas to sa mga nag-aaway na mag-asawa. Sige, papatulpo kita. Tuloy mo lang. Susumbong kita kay Tulpo. Ang dami tuloy natatakot ng mga tao. Si Tulpo, ba't kayo Tulpo nagsusumbong, di ba? Yeah, which is, nakita naman natin, maganda yung idea ng programa na to eh. Kasi may napanood naman ako, pero hindi ako nakasubscribe sa kanya or hindi ko talaga pinapanood. Kasi may mga, parang minsan hindi naman magandang mga pinapakita. But may mga na part doon na, yun nga, magsusumbong. Yung isang naagrabyado, na abuso, di ba? Yung nasaktan. So pag ganon, lalapit agad kay Tulpo yun. So si Tulpo at saka yung kanyang team, at lumipad ang aming team, hindi, Jessica Soho pala yun. Ang sabi ni Tulpo, siya, kakausapin niya yun, and then gagawan niya, re-resolbahan niya yung mga problema ng mga taong nagsusumbong. Legal action man yan, o kaya man kung ano man yung mga pwedeng gawin, di ba? Ipapakulong, ipapapulis. Kasi nga, para yung justice nga daw ma-serve doon sa mga naagrabyado, ng mga na-oppress or naabusong tao. Which is maganda. Maganda yung public service ni ginagawa ni Tulpo. Kasi nga, may nalalapitan, lalo na yung mga mahihirap, lalo na yung mga walang boses. Walang boses talaga. Yung literal na walang boses na. Yung wala silang, hindi sila makalapit sa mga attorney na mga, o kaya man sa mga, talagang, minsan kailangan pa magbayad. Pero doon, lumalapit sila. Pero minsan, ang nagiging problema, si Tulpo na lang ang nilalapitan. Diba? Napupunta kay Tulpo. Okay, kaya yung iba, takot nang gumawa ng, ng mga bagay-bagay. Kasi nga, baka matulpo sila. So, yun, ang point ko po dito is, ang mga tao, ganyan po yung kaisipan, ganyan po yung nature nating mga tao. Meron tayong sinusumbungan. Diba? So, dito, sa binasa po natin dito, nakita natin, ang ganda ng, passage na binasa natin. Kasi ito yung parang pagpapakita na si David ay nagsusumbong kay Lord. Kasi hindi naman lahat makakapagsumbong kay Tulpo o kung kanino man. Ang gusto natin dito, kapag meron na tayong pinagdadaanan, kung meron na tayong nasa loobin natin, maganda, isumbong na agad natin yan kay Lord. Amen po ba? Kasi sabi nga, hindi naman lahat makakapunta kay Tulpo. Diba? So, sino bang meron sa atin ngayon? Sa Lord lang naman yung meron tayo. E di, sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo magsumbong, kung ano man ang meron tayo. Amen po ba? So, sa Lord lang, palakpakan natin yung Diyos. Kasi, ang Lord 24/7, available yan. Kapag may sumbong, Lord, si David, ganyan ang ginawa. Yan po yung magandang pinakita ni David eh. Ito yung isang sample na pwede nating makita na kung papaano si David nagsumbong sa ating Diyos. Ngayon, dito sa binasa nating verse, merong ways kung papaano siya nagsumbong. At yun po yung gusto nating malaman ngayon. Papaano ba magsumbong sa Diyos tulad ng pagsusumbong na ginawa nitong si David? Okay? So, yun po yung tatalakayin natin ngayon. Papaano tayo magsusumbong kay Lord? Sino po dito yung mga may gustong isumbong kay Lord? Diba? May mga gusto tayong isumbong kay Lord. Lord, sobra na. Sobra na itong nararamdaman ko. And gusto natin, masabi natin yon, mailapit natin yon kay Lord. So, paano nagsumbong si David kay Lord? Ito yung unang punto. O, Tagalog na Tagalog. Ang unang punto natin ay, una,
Dumaing yan. Dumaing sa Diyos. Dumaing sa Diyos. Dumating sa Diyos. Dumaing sa Diyos. Okay? Tagalog yan, ha? Baka sabihin nyo. Dumaing sa Diyos. Balikan natin yung Psalm chapter 1, verse 2. 13, verse 1, chapter 2. Tagalog, no? O sige, sa English na lang. Ang sabi to, ayoko talaga ng KJV. Medyo, baka hindi nyo rin maintindihan. Ang sabi dito, hanggang kailan? Okay? Yahweh, ako'y iyong lilimutin. Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaanong katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kung gabit araw titiisin? So, dumaing. Ang unang step na gagawin mo, pag magsusumbong ka kay Lord, dumaing ka sa Kanya. Okay? Hindi po ito yung, yung isda na dalawa yung ulo. Daing ba yun? Kasi natin, anong isda yung dalawa ulo? Sabi ko, wala namang dalawang ulong isda. Sabi na, yung daing. Hindi yung dalawa ulo, no, hinati lang yun. Tapos dinaing, no? Daing na bangus o ano naman. Anyway, daing tuloy. Tuloy tayo. Dumaing ka sa Diyos. Pag sinabing daing, ng lalim kasi Pag sinabing daing, ito yung parang lalapit ka sa Diyos, hindi naman totally magko-complain. Kasi dito, ang pinakita ni David, dito parang yung pagdaing niya, Lord, hanggang kailan? Parang pagtatanong, Lord, bakit? So, ang una mo palang gagawin, kapag lalapit ka kay Lord, tulad nung way ni David na pagsusumbong kay Lord, lumapit ka sa Kanya, magtanong ka muna. I-express mo muna yung sarili mo sa Kanya. Hindi yung parang, Lord, ganito kasi nangyari, kasi itong asawa ko, Hindi ganon. Kapag meron kang pinagdadaanan, kapag meron kang gustong sabihin at sumbong kay Lord, okay, ito yung yung parang pattern. Actually, yan yung mga pattern ng salmista, ng mga psalmists sa Bible. Yan yung ginagawa nila. Pansinin nyo, ang unang gagawin nila, how long, O Lord? Di ba? Parang nagtatanong sila, dumadaing sila kay Lord. Nagtatanong, nagko-complain, Lord, why? Bakit? Kasi, ang context nito, sa verse 1 to 3, or yung wrong verse na binasa natin or chapter na binasa natin, chapter 13, bakit ba nagkaroon ng ganitong hugot si David? Bakit niya nasabi yung mga bagay na to? Kasi sa Bible, kapag nagbabasa kayo ng Bible, ang tip ko po sa inyo, tignan nyo kung ano yung hugot ng author. Yan. Sa mga nag-aaral sa Bible school, sa hermeneutics, or methods of Bible study, ang pinakamahalaga dyan, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi yung hugot mo. Kasi madalas kapag nagbabasa tayo ng Bible, nauuna muna yung emosyon natin, yung hugot muna natin. Ang ito'y pinagdadaanan ko din, nabasa mo sa Bible. Uy, bagay na bagay sa akin itong nabasa ko. No, kapag nag-i-interpret po kayo ng Bible, make sure kung ano yung hugot o ano yung gusto ng author, yun dapat yung malaman mo. Hindi yung pangsarili mong emosyon doon ang gagaling. Hindi po doon, mga kapatid. So, dito, ano yung hugot ni David? Yan, ganyan po pag nagbabasa kayo ng Bible, para hindi po basta-basa lang. Ano yung hugot dito ni David? Ang hugot ni David dito, bakit niya nasabi tong mga verse na to? Balikan ulit natin, yung bakit, Lord, gaanong katagal? Bakit niya nasabi yun? Ba't siya nagtatanong kay Lord na gano'n? Ba't parang nagre-reklamo siya sa Lord na gano'n na bakit, Lord, Yahweh, hanggang kailan mo ko lilimutin? Ba't may ganong salita? Di ba? Parang, bakit niya nasabi yun? Pag nagbabasa kayo ng Bible, lagi kayo magtanong, bakit? Bakit may ganyan? Para mas maintindihan niyo yung binabasa niyo. Kasi pag binasa niyo lang, okay, tapos na. Pero bakit? Kung babalikan natin yung verse or yung pinaka-context nito, kung bakit nasabi to. Kasi ito po yung time na si King Saul, hinahabol siya. Gusto siyang patayin. Kasi nga, syempre, di ba, medyo may inggit na dito kay David. So, ang nangyari, gusto siyang ipapatay at yung mga, syempre, hari siya . Imagine mo, kalaban mo, hari. Marami yung resources, marami yung soldier. So, ikaw, pinapahanap ng si David kasi ipapapatay . So, si David nga po pala nagsulat nito. Si David po ang nagsulat niyan. So, si David, parang wala na siyang pag-asa na parang wala na, anong gagawin ko? Mag-isa lang ako, ang dami kong kalaban. So, parang masyado na siyang na-overwhelm sa bigat ng pinagdadaanan niya. Na parang feeling niya, inabandon na siya ng Diyos. Kasi alam niya kasama niya yung Diyos . Pero ba't parang hinayaan ng Lord na mangyari yun sa kanya? Na parang feeling niya, nasan yung Diyos? Parang feeling niya, ang layo niya sa Diyos. O yung ang layo ng Diyos sa kanya. So yun po yung dahilan kung bakit niya nasulat itong verse po na ito. Dahil po gusto siyang ipapatay. At bigat na po siya sa kanyang pinagdadaanan. So yan po yung reason nun. Kaya ang nangyari is, ito pong si David, dumaing kay Lord. Dadaing ka kay Lord kasi meron kang pinagdadaanan.
At kahit wala ka namang pinagdadaanan actually, pwede kang dumaing kay Lord. Pero kasi ito, sa psalm, meron po yung iba't ibang klase ng psalm or awit. Merong lament. Pag sinabing lament, panaghoy, yung pagtangis. Talagang iiyak sila kay Lord. Merong praise, yung pagsamba. Minsan, mapapansin nyo, pag binabasa nyo yung psalm, minsan parang ramdam mo, mabigat. Kasi lament po yun, umiiyak sila. May psalm naman na parang ang saya, praise God, O Yahweh, yan, praise God of Zion, ganyan-ganyan. Praise po yun. Meron naman thanksgiving, pagpapasalamat. At meron din naman doon na prayer. So, yan po yung iba't ibang klase ng psalm. Okay, pero dito po, yung psalm na ito po ay pag-lament po siya. Lament. Ibig sabihin, ito po yung panaghoy, pag-iyak sa Diyos. Okay? So, kaya siya umiiyak sa Diyos kasi nagsusumbong ka, Lord, eto. Okay? Sa verse 1 to 2, makikita po natin dito, ito yung hati niyan, okay, yung division niyan, yung verse 1 to 2, yan po yung yan yung part ng pagdaing kay Lord. Okay? Yung verse 1 to 2. Pansin nyo, yung repetition ng salita, kung English po yan, how long, gaanong katagal. Yun po yung yun yung tanong, papansin nyo, bakit may mga question mark? Diba? Pero sa mga susunod na verse, wala ng question mark. Kaya may question mark kasi yan yung pagtatanong mo na kay Lord. Lord, bakit? Dumating na po ba kayo sa punto na nag-question kayo kay Lord? Ang tanong, sige nga po, masama po bang mag-question kay Lord? Tatanungin ko kayo. Masama po bang magtanong kay Lord? Wala pong masama, magtatanong nga lang po di ba? Pero may maling question kay Lord. Yan yung pagdududa na kung tunay ka bang Diyos o nandiyan ka ba? Yun po yung hindi tama kasi may pagdududa ka sa faith mo Pero kung magtatanong ka na in a way na alam mo na, Lord, bakit? Bakit mo hinahayaan na ganito? Kasi si David, madalas ganyan po yung sinasabi Basahin niyo po yung Psalm, madalas ganyan po yan. Ang una nila pagtatanong, pagko-comment or hindi naman pagrereklamo. Ang pangit kasi ng term ng pagrereklamo, pero parang gano'n na rin siya. Kasi ang mga reklamador po talaga na hindi maganda nating makikita is yung mga Israelita. Talagang pag nagreklamo sila, hindi po maganda yung pagrereklamo ginawa nila. Ang pangit po ng ganun. But yung pagrereklamong ganito, yung pagtatanong na ganito, is pag-express kasi yan kay Lord Nilalabas mo kay Lord Ang hirap kasi kapag, di ba, hindi mo ilabas kay Lord na kung ano man yung question mo. Maiintindihan ka ni Lord, yes, sa mga question mong yan. Kaya kapag may pinagdadaanan ka, it's okay to ask, to question. Okay? O ilabas mo kung ano yung gusto mo sa Panginoon. Okay lang po yan. Dahil si David mismo, ginawa niya po yan. Tingnan nyo, question. More on question po siya sa una niyang ginawa. Nagtanong siya sa Diyos. Di ba? Parang ang bigat Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at lungkot sa puso kung araw at gabi titiisin. Di ba? So minsan may ganyan po tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Okay, dumadaan tayo sa point na napapatanong tayo kay Lord, Lord, bakit? So, it's okay mga kapatid. Okay lang po yun. Baka kasi isipin natin na magka-question ako kay Lord, baka mamaya mali yun. May tamang question para kay Lord at may maling question para kay Lord. Ito, tama po itong question nito ni David. Kasi naranasan niya naman Okay, gusto niya kasing ma-experience Gusto niyang malaman yung sagot. Kasi ang Diyos naman po talaga ang sagot sa lahat. Tama po ba? So, dahil ang Diyos ang sagot sa lahat, kung may tanong ka sa Kanya, sasagutin niya yun, syempre. Sasagutin ng Diyos yun. So, ang reason kung ba't tayo nagtatanong at nagka-question is para sagutin tayo ng Diyos. Para malaman natin yung sagot ng Diyos na ibibigay niya sa atin. So, ito po yung napakagandang representation na masasabi natin na parang may pagtatampo sa Diyos. May pagtatampo sa Diyos. Alam mo, I forgot. Basta merong gumawa sa ATS ng paper na ganyan, yung patungkol sa pagtatampo sa Diyos. And ang sabi doon, ang pinaka parang synthesis niya or conclusion niya doon is, okay lang magtampo kay Lord. Okay lang magtampo kay Lord. Sa pag-aaral niya ng Psalm, ang dami dyan nagtatampo kay Lord. Makapatanong sila, Lord, bakit? Akala ko ba, pag pinagdaanan ko to, nandyan ka? Akala ko ba ganun? Ba't ganito yung nararanasan ko? Ba't ang tagal ko nang pinagpa-pray to? Ba't parang wala pa rin sagot? Parang nagtatampo tayo. Ang sign ng pagtatampo, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, kapag nagtatampo ka, ibig sabihin, meron kang relasyon doon sa taong pinagtatampuhan mo.
hindi ka pwedeng magtampo sa tao doon sa stranger. Tama po ba? Magtatampo ka ba dyan sa nagbabalot sa labas? Di mo naman kakilala yan. Totampo ko. So, ba't ka magtatampo? Di ba? Stranger yan. Di mo naman kaano-ano yan eh. Magtatampo ka ba doon sa mga basta mga di mo kilala? Di ba? Hindi ka magtatampo sa mga taong hindi mo lapit. Amen. Magtatampo ka sa mga taong malapit sa'yo at mahal mo. Madalas nagkakatampuhan, tignan nyo kung sino, mag-asawa. Amen. Tingin agad sa mga asawa eh. Oo nga, no? Napansin nyo, madalas nagkakatampuhan mag-asawa. Bakit? Yes, part po yan ng relasyon. Ibig sabihin po niyan, pagpasalamat mo, nagtatampuhan kayo, kasi ibig sabihin, meron kayong malapit na relasyon. Amen po ba? Kasi kung hindi ka nagtatampo dyan, parang wala lang. Okay, wala lang kayong walang something sa inyo. Patunay na merong something sa inyo, or kahit sa mga magkakaibigan, kapag minsan may tampuhan, or nagtatampo. Kasi nga, ibig sabihin, may malapit kang relasyon sa kanya, kaya ka nagtatampo, hindi ka stranger sa kanya or sa'yo, or vice versa. Hindi po ganun. Hindi ka pwede magtampo sa taong hindi mo kalapit or malapit sa'yo. Di ba? Halimbawa, magkakaibigan kayo. Alam mo, kaibigan ka niya. Alam niya rin na magkaibigan kayo. Tapos nag-debut, hindi ka in-invite. Magtatampo ka? Hindi. Magtatampo ka syempre. Di ba kaibigan mo yun? Kung di mo naman kaibigan, tas hindi ka naman in-invite sa debut, okay lang. Bakit? Di ko naman kaibigan yan eh. Hindi naman malapit sa akin yan eh. Ba't ako magtatampo sa kanya? Magtatampo ka sa isang taong malapit sa'yo. Amen po ba? So si David, kaya pala siya nagtatampo na parang ganito kay Lord kasi meron pala siyang malapit na relasyon sa Diyos. Amen po ba? Nakukuha niyo po? Palakpakan natin yung Diyos. So, yung pagtatampong tama, hindi yung tampururot na alam niyo yung mga gano'n, yung mga may mga tampo kasi na parang tampo lang. But ito kasing tampo na ito is galing talaga sa puso. Alam mo yon, panaghoy, lament talaga siya eh. Okay, kaya mga kapatid, it's okay. Na minsan, hindi palagi, na minsan, tulad itong si David, yung unang step na ginawa niya, nag-release lang siya. Parang naglabas siya ng parang kay Lord, Lord, bakit? Lord, ba't ganun? Kapag nagsusumbong tayo kay Lord, it's okay to ask God, Lord, why? No? So, yan po yung isang dapat gawin natin kapag tayo po ay lalapit at magsusumbong kay Lord. Dumaing muna po tayo sa Kanya. Dumaing tayo sa Kanya. Gayahin po natin yung mga psalmist. Basahin niyo po yung psalm. Yan po yung, pag pinag-aralan niyo yung mga nagsusulat ng mga awit, ganyan po madalas, lalo na pag lament. Ang unang-unang sinasabi nila is patungkol dyan sa pagtatanong kay Lord, pagrereklamo kay Lord, o kaya man parang pagtatampo kay Lord. Kasi yun naman talaga yung nasa feeling nila eh. Ang maganda dito kasi nire-release mo kung ano yung nasa puso mo. Ang hirap kasi nung parang tinatago mo pa kay Lord. Ano pang tatago mo kay Lord? Di ba? Ano pa bang tatago mo sa Kanya? So, maganda po na kapag tayo magsusumbong kay Lord sa pamamagitan ng pananalangin, i-all out na natin. Kung may question ka muna, sabihin mo, sige Lord, bakit Lord? Ba't ganito? Lord, sawang-sawa na ako sa ganito, Lord. Ano bang dapat kong gawin, Lord? Nasaan ka, Lord? Yan, may part po na ganun. So, minsan may kailangan tayong, kasi lament ko, talagang iiyak ni Lord. Ito, kahit hindi mo siya, pag binasa mo lang siya, ramdam mo umiiyak si David eh. Kayo po ba nung binasa niyo to? Ramdam mo na mabigat. Hindi kasi siya praise eh. Sabi ko nga sa inyo, iba't ibang klase yung ng psalm. Akala natin puro praise lang. Itong binasa natin na ito is lament. Talagang pag-iyak. Okay? Dumadaing kasi eh. Dumaing siya kay Lord. Na parang syempre ama niya yun eh. Alam niyang ama niya yung Diyos. Kaya doon siya lalapit. Marami siyang pwedeng lapitan sa totoo lang. Pero ang maganda nakita natin dito, lumapit siya sa Diyos. Yan po yung maganda sa atin mga kapatid. Meron tayong lalapitan. Meron tayong lalapitan. Meron tayong kakapitan. Yes, yung iba sa atin, wala nang magulang, it's okay, meron tayong Ama sa langit na malalapitan, masusumbungan natin. Amen po ba? Palakpakan po natin yung Diyos. Kasi, yun po yung magbibigay sa atin ng parang, alam mo yun, lakas ng loob at pag-asa. Na meron tayo palang malalapitan. Kasi,
Yun naman talaga dapat yung una nating isipin eh. Kapag may pinagdadaanan ka na, ang isipin mo agad na meron kang lalapitan, meron kang pupuntahan, meron kang madadaingan. At yan po yung ating Diyos. Sa Kanya mo i-release lahat. Ang sarap kaya yung i-release mo, naranasan nyo na po ba yung halimbawa, may mga kaibigan kayo, di ba? Tapos kakausapin nyo, i-release mo sa Kanya yung mga mo, yung mga nasa damdamin mo, di ba? Ang sarap ng feeling na parang na-release mo sa Kanya. So, ganun po yung ginawa ni David. Okay? Pagpapakita po na meron kang relasyon sa Diyos kapag ginagawa mo na to, kapag dumadaing ka na sa Kanya. Okay, dumadaing ka. So, yun po yung isang mahalagang parte ng pagsusumbong kay Lord, ang pagdaing sa ating Diyos. Pangalawa, kailangan dumulog ka sa Diyos. O, diba? Tagalog na Tagalog. Basahin natin itong verse 3 to 4. Basa. Yahweh aking Diyos. Diba? May ano pa no? Tignan mo ako at sagutin. Huwag mo hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Napansin nyo parang nag-iba yung ihip ng hangin sa part na to. Kanina puro question. Lord, why? Bakit, Lord? Gaanong katagal? Hanggang kailan, Lord? Na parang nilalabas niya eh. Yun yung unang part kasi nung nung step kung paano magsumbong kay Lord. Pinakita niya muna dito na, Lord, ganyan. Sige. Pero after ng pag-iyak mo, pagtatanong mo sa Diyos, eto na. Ang next step, dumulog ka na sa Diyos. Pag sinabing dumulog, is lumapit ka sa Kanya at sabihin mo kung ano yung gusto mo. Hindi siya magtatapos sa, Lord, puro question lang. Maraming mga tao, kaya sila napapalayo sa Diyos, hanggang doon lang sila sa unang part na yon. Nag-question lang sa Lord. Yun po yung mali doon. Tumigil ka lang doon sa step na yon, sa step 1. Kasi pwede naman talaga magtanong kay Lord, Lord, bakit? So, pag natapos ka doon, marami na si Satan na ipapasok sa isip mo. Ay, wala naman yung Diyos mo. Di totoo yan, tingnan mo. Ay, ba't hinayaan niya mangyari sa'yo yan? Akala ko ba nandyan yung Diyos mo? Okay? Ba't ka nalugi sa business mo? Ba't ka nawalan ng trabaho? Bakit ka bumagsak? O ba't kayo nag-aaway ng pamilya mo? Ba't kayo nag-aaway ng asawa mo? Akala ko ba ang Diyos yung Diyos ng taga-ayos? Di ba? Bakit nararanasan mo yung mga ganyang bagay? Bakit naghihirap ka ngayon? So, mapapatanong ka, kapag tinigil mo yon sa step number 1, at puro question, yes, sabi ko nga, pwede naman mag-question kay Lord. Pero kapag tinigil mo na dyan, pwede ka na dyang malayo. Or maiba yung kaisipan mo. Kasi si Satan papasok na dyan eh. Pero kung gagawin mo tong step 2, si David hindi niya tinapos eh. Hindi niya tinapos hanggang verse 2, hindi lang siya tinapos na doon sa pag-question niya sa Panginoon or pagtatampo niya sa Panginoon. Ang dito nakita natin, pagkatapos, dumulog siya sa Diyos, lumapit siya sa Diyos. Sinabi niya kung ano yung gusto niya. Anong gusto niya? Basahin niya natin, verse 3 to 4. Yahweh aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. So yan yung pag-sign ng dulog niya sa Panginoon. Huwag mo hayaang mamatay. Yan po yung gusto niyang mangyari. Kasi sabi ko nga yung context, hinahabol siya ng mga ng mga soldier or nitong ni Haring Saul. So, ang sabi niya, huwag hayaang mamatay. Lakas ko'y panumbalikin. So, yan po yung gustong mangyari ni David. So, after niya na dumaing kay Lord, na sabihin kung ano man yung mga gusto niya sabihin kay Lord, sinabi niya na kung ano, yung next step is sinabi niya na kung ano yung gusto niyang gawin ni Lord sa kanya. Amen. Nakuha niyo po, dapat ganyan na yung susunod. Kapag na-release mo na kay Lord lahat, yung nasa damdamin mo, eto na, Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, ibigay mo sa akin to. Okay? Yun po yung gusto nating mangyari kapag tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon at dumudulog tayo sa Kanya. Kasi, ito po yung actually mahalagang parte po talaga to ng pagsusumbong kay Lord. Ito na yung parang part na magsusumbong ka na talaga sa Kanya. Nasasabihin mo na, Lord, ito kasi ganito kasi yun eh. Inaway ako ni ganito. May kaaway po kayo. Sino may kaaway dito? Wala, mabait ako. Ba't ako magkakaroon ng kaaway? Wala ako sa'yo. Kasamaan ng loob. Ala din. Ang babae talaga ng mga taga-First AG. Yan yung gusto ko. Palapakan nga natin. Hindi na pala natin kailangan pag-aralan dito yung forgiveness, no? Hindi na natin kailangan pag-aralan dito yung Hindi. Alam ko po mga kapatid, may mga ganyang parte sa buhay natin na minsan hindi maiiwasan yan. Kahit Kristiyano ka na. Meron at meron pa rin yan.
Pero alam nyo mga kapatid, maganda kapag meron kayong ganyan, isumbong nyo kay Lord. Huwag nyo hayaan na yung emotion nyo yung manguna. Kapag may mga pinagdadaanan kayo, may mga kaaway kayo, may mga kasamaan kayo ng loob, lalo na kung pamilya nyo yan. Alam nyo mga kapatid, ang pinakamaganda dito, isumbong mo agad kay Lord. Lord, pinagdadaanan ako, Lord, sa family ko, Lord. Pinagdadaanan ako sa asawa ko. Pero naririnig ka ng asawa mo, nagpe-pray kayo, no? Lord, pinagdadaanan ako sa asawa. Pinagpe-pray mo, maganda yan. Ano? Magpe-pray ka ng ano, pag yung asawa, halimbawa yung asawa nyo po, pinagpe-pray nyo, maganda, pagtulog, lay hands nyo. Rebuke nyo. Jesus name! Anumang masamang espiritong nandyan! Lumayas ka! Tapos nagising eh, lumayas ka? Diba? Nanginginig ka pa eh, no? Gigigil ka pa eh. Hindi, ang punto ko dito, pag-pray mo yung asawa mo, pag-pray mo, kung sino man, hindi ko sinabing kaaway mo yung asawa mo, oh. I mean, ewan ko lang. Pero ang point ko dito, kung sino man na, halimbawa, kasamaan mo ng loob or ano, isumbong mo lang kay Lord. Sabihin mo dito sa parte na to, dumulog ka kay Lord. Lord, to kasing ano na to, medyo hindi kami okay. Lord, ikaw na bahala. Ikaw bahala ko anong gusto mong gawin ko. Magsumbong ka. Magsabi ka kay Lord. Or kung may mga pangangailangan ka, halimbawa, may pinagdadaanan ka, na parang tingin mo, kailangan mo ng bagay nito. Sabihin mo lang kay Lord. Ito yung part kasi na mag-aano ka na eh. Kung kanina, medyo nagko-question ka kay Lord, ang tawag dito, nagrereklamo ka kay Lord. Ito naman yung part na humihingi ka na kay Lord. Dumudulog ka na nga eh. Lumalapit ka na. So, ibig sabihin nun, after asking, mag-ask ka pa rin kung ano naman yung question pala. After ng pagka-question mo kay Lord, mag-ask ka naman sa Kanya. Balikan ulit natin yung verse 3 to 4. Pansinin nyo, di ba? Ito, yung verse 3, nag-ano siya dyan eh, nag-ask siya sa Panginoon. Nagtanong siya. Sinabi niya kung ano yung pangangailangan niya. Sabi niya, huwag niyo hayaan na ako'y mamatay. Bigyan niyo ako ng lakas. Panumbalikin niyo yung lakas ko. Probably, talagang nangihina siya. Kaya, I don't know kung anong lakas to. Maybe emotional or ano. Kasi talagang down na down siya nung time na yan eh. So, yun yung gusto niya mangyari. Okay? Yan po yung next yung step na ginawa niya. Nagsabi siya, Lord, kailangan ko nito. Pero, ito yung principle na gusto kong ipakita sa inyo dito. Sa verse 4, hindi na siya paghingi eh. Nung pinag-aralan ko siya, sabi dito, baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. So ano po yung makikita natin ditong principle, mga kapatid? Kapag naghingi ka kay Lord, ito, take note po dito mga kapatid, kasi madalas dito tayo nag-fail. Kapag nanghihingi ka pala kay Lord, kapag meron kang gustong ibigay sa'yo si Lord, pag sinabi mo yon, sabihin mo kung bakit gusto mo yon. Dito, nakita natin, eto yung reason kung bakit gusto ko to. Pinakita yung reason verse 4 eh. Kasi baka sabihin nga ng kaaway nila na kapag siya ay natalo, hindi magyayabang yung mga kaaway nila. So, ang kahilingan niya, in short, dito sa verse 3 to 4, ang kahilingan niya, Lord, bigyan mo ako ng lakas, huwag mo hayaang mamatay ako. Okay? So, hiniling ko yon kasi dahil ayoko na yung mga kaaway ko magyabang kapag natalo nila ako. So, ganun din po mga kapatid, kapag humihiling tayo kay Lord, huwag nating hayaan na kapag humiling tayo kay Lord, gusto ko po ng ganito, amen. Di nyo alam, kaya hindi binibigay ni Lord sa inyo yung prayer nyo kasi ganun lang, kulang. Kapag naghihingi kayo kay Lord, make sure na sabihin nyo kung bakit nyo kailangan yon. Magbigay kayo ng valid reason kay Lord kung bakit gusto nyo yon. Kumbaga, patunayan mo kay Lord, Lord, gusto ko nito kasi ganito. Parang yung ginawa ni David. Nakukuha niyo po ako, mga kapatid. Ganun po yung ginawa ni David. Hindi siya natapos sa Yahweh, aking Diyos, tignan mo ang aking, mo ako at sagutin. Huwag mo hayaang mamatay, ako'y mamatay at lakas ko'y panumbalik. Hindi siya natapos dun eh. Sinabi niya kung bakit. Bakit niya hiniling yun? So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Lord, pagalingin mo ako sa aking mga sakit. Kung ano mang nakaramdaman ko, Lord. Pagalingin mo ako para kapag gumaling ako, patunayan ko sa mga tao, sabihin ko sa mga tao, maging ng testimony to sa mga tao na ikaw yung nagpapagaling ng lahat ng sakit. Amen. Palakpakan natin yung Diyos. Ganun po, kapag nanalangin kayo, hindi yung, Lord, pagalingin mo ako sa mga sakit ko na to, Lord. Sige na, Lord. Okay.
Maganda kapag nagpe-pray ka kay Lord, Lord, pagalingin mo ako para maging testimony ko to sa mga tao na hanggang ngayon nagpapagaling ka. Amen? Palakpakan po natin yung Diyos. Lord, sa lahat ng bagay, kahit financial, kahit material na bagay, halimbawa, Lord, bigyan mo ako ng kotse. Wow, naks. Lord, bigyan mo ako ng kotse. Lord, itong kotse na to, Lord, gagamitin ko to para sa ministeryo mo. Gagamitin ko to para mag-cell group. Hindi ko lang to gagamitin para pumunta ng SM at pagpalamig. Bigyan mo ng ganon kasi actually, effective po yan. Effective yung prayer na ganyan. Very effective po yan. Hindi yung matatapos ka. Hindi ko sinabing hindi effective yung ano lang but mas magiging effective. Tao ganyan yung nature. Bakit gusto mo nito? Okay? May dahilan talaga yan. Ang gusto rin ng Diyos, sabihin mo yung dahilan kung ba't gusto mo yan. Sabihin mo kay Lord kung bakit kailangan mo yan. Lord, kailangan ko na po ng asawa. Bakit? Sabihin ni Lord, bakit? Alam nyo, kaya hindi kayo binibigyan ni Lord ng asawa kasi hindi nyo sinasabi sa kanya kung ano lang bakit. Kaya kayo single eh. Joke lang. Ang point ko dito, hindi, joke lang po yan. Ang point ko dito, pag nag-pray ka kay Lord ng magiging partner mo, make sure na, bakit? Lord, bakit? Ayoko na sabihin kung bakit. Ba't ko sasabihin? Di ba? Kayo, sabihin nyo yun. Anything naman, kahit anong mga prayer request nyo kay Lord, kahit anong mga gusto nyong sabihin kay Lord, make sure, mga kapatid, na sabihin nyo yung reason. Valid reason, hanggat maaari. Para sabihin ni Lord, anong mga nasa puso nyo ngayon? Okay, samahan nyo. Sa next time na nananalangin kayo kay Lord, next time na magpe-pray kayo kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng trabaho para kapag nagtrabaho ako, magtatights ako sa'yo. Ba't parang walang nag-amen? Ano ba yan? Ba't pag-iba? Ano yun? Lord, i-promote mo ako, Lord. Gawin mo ako CEO ng company. I mean, yung mga bagay naman na, syempre, alam mo namang na, alooban ni Lord. Ano man yon? Lord, pagkaloob mo sa akin to, para makatulong ako. Gusto kong magkaroon ng heart para makatulong ako sa mission, para makatulong ako sa pagpapalaganap ng... Alam mo yung pag naririnig ni Lord yung ganon, ang sarap sa tenga. Hindi yung hihingi ka lang. Hello? Hindi yung hihingi ka lang. Amen po ba? Dapat ganon. Kapag nagpe-pray ka, meron kang agad sasabihin ni Lord na dahilan kung bakit. At make sure, yun ay para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi siya natapos sa Lord. Ito na. Bigyan mo ako ng lakas. Lord, huwag mo hayaan na magtagumpay yung kaaway ko. O, hindi ganon, hindi natapos sa ganon. Sinabi niya kung bakit. Parang hindi raw magyabang. 'Di ba? Na ako ay, handa ko siyang patawarin. Handa ko siyang tanggapin kahit ano yung mga nagawa niya sa akin. No? Na makita niya makita niya yung ikaw, Panginoong Kristo, sa buhay ko. So, dapat po mga kapatid, no, na huwag natin kakalimutan yon. Okay, yan po yung isang magandang gawin natin kapag nananalangin tayo. Kaya kapag nagpe-pray po kayo, isama niyo yung ganun. Okay, wag lang basta hingi. Be specific, of course. Be specific kapag nagpe-pray kayo. Lagi po yan yung sinasabi ko sa inyo. Specific kayo kung ano yung pinaka-punto nyo, ano yung pinaka-gusto nyo. Sabihin nyo lang kay Lord. At syempre, after nun, sabihin nyo yung pinaka-reason kung bakit nyo gusto yun. At panghuli, pangatlo po, mga kapatid, is dumeklara sa Diyos. Parang no? Dumeklara. Declare. Basahin natin yung verse 5 to 6. Okay? Ito, naiba na naman yung naiba na naman yung parang ihip ng hangin sa part na to. Ang sabi dito, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas.
Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Na iba. Napansin nyo? From kanina, parang umiiyak siya na parang, Lord, why? Tapos nag-question, nag-ask na siya kay Lord ng kung ano yung kailangan niya. And then dito sa part na to, nag-declare siya. Nagpakita siya ng kanyang faith at nagpakita siya ng kanyang trust na itong panalangin ko na ito, na itong sinasabi ko, didinggin mo. Ito po yung maganda kay David eh. Hindi lang siya natapos sa pagtatanong kay Lord, sa pagrereklamo kay Lord. Hindi lang din siya natapos sa pagsasabi ng gusto niya kay Lord. Ang huli, at ang pinaka-dapat na meron ka nito, itong huli. Yung pananampalataya at pagtitiwala mo sa Diyos sa lahat ng sinabi mo. Na sa kabila ng pinagdadaanan mo, sa kabila ng bigat na pinagdadaanan mo, tulad ni David, nakuha niya pa rin na magpuri sa Diyos. Nakuha niya pa rin na, ayun, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. After that question, lahat ng mga pagrereklamo niya or pagtatampo kay Lord, hindi natapos doon. Nakita pa rin natin na natili pa rin siya sa Diyos. Yan po yung gusto kong ipunto sa inyo. Kung magrereklamo man kayo kay Diyos, kay Lord, at magtatanong kayo kay Lord, make sure na hindi mawawala yung verse 5 to 6. Pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. I-declare mo yan kay Lord. Yung praise, magpuri ka pa rin sa Panginoon kahit mabigat. Kahit hirap ka na. Magpuri ka pa rin sa Panginoon kasi ito yung ginawa. Sabi, O Yahweh, ikay aking aawitan. Ibig sabihin, magpipraise pa rin ako sa iyo, Lord, kahit na may mga question ako, kahit na nahihirapan ako, kahit na ito yung pinagdadaanan ko, kahit punong-puno ako ng takot, pangamba, pero still, mananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Okay, magagalak ako. Palakpakan po natin yung Panginoon. Magagalak ako dahil ako'y So, kumbaga meron na siyang hope eh. May hope na siya. Every time na nagpe-pray kayo at nagsusumbong kayo kay Lord, make sure may hope na kayo. Ito kasi, bagamat natatakot siya, bagamat meron siyang fear, meron siyang parang pag-aalinlangan, bigat, kasi nga dahil ang dami niyang kalaban. Pero ang sabi niya dito, magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Meron na siyang faith eh. Pananampalataya niya na. So, ganun din po tayo. Every time na nagpe-pray kayo, mag-declare kayo ng pananampalataya. Lord, I declare kung ano man itong mga utang na hindi ko mababayaran ko to in Jesus' name. Ang dami nag-amen. Kanina, 10%. Huli kayo. Minsan nahuhuli mo talaga yung mga tao sa Hindi. Ang point ko po dito, mga kapatid, no? Maging kumbaga, magkaroon ka na ng, ideklara mo na oo, di ba kasi, pag magsusumbo ka kay Lord, punong-puno ka ng bigat. Punong-puno ka ng parang, Lord, ang hirap hindi ko kaya. Pero, sa pinakadulo, ipakita mo kay Lord na, Lord, kahit na ganito, nananampalataya pa rin ako, mapagtatagumpayan ko yung mga bagay na to. Amen? Palakpakan po natin yung Diyos. So, yun po yung pinakamahalaga. Declaration. Dumeklara. Tama po yung salita na yan. Tinignan ko pa sa dictionary yan. Dumeklara. May ganyang salita po. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. You declare yung kabutihan ng Diyos, yung kung ano yung pag-ibig ng Diyos, declare mo, umawit ka sa Diyos. Kumbaga, pag nagsusumbong ka kay Lord, dapat umaawit ka kay Lord. Kaya nga, psalm kaya napunta siya dito sa category or sa genre ng mga awit. Kasi kahit lament yan, but still, nakukuha pa rin nilang magpuri sa Panginoon. Yun po dapat yung maging attitude natin bilang mga mananampalataya. Okay? Dapat, mga kapatid, na kapag lumalapit tayo sa Diyos, anumang pinagdadaanan natin, maganda man or hindi, dapat tuloy-tuloy pa rin yung ating pagpipraise sa ating Panginoon. Dapat nga, pag mga ganyang may pinagdadaanan ka na, dapat mas lalo ka mag-praise sa Panginoon. Magpuri ka sa Panginoon, mag-worship ka sa Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpupuri mo sa Panginoon, yun yung magpapakita na, Lord, tiwala ako sa'yo. Nananampalataya ako sa'yo na kahit ano man yan, ano man yung mga pinagdadaanan ko, ano man yung mga kalaban ko, sino man mga nasa harap ko, alam ko mapagtatagumpayan ko yan sa tulong mo. Amen po ba? Palakpakan natin yung Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. So yung tatlong bagay po na yan, steps po yan. Ibig sabihin, pag sinabing step, gagawin mo yung tatlong bagay na yan. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Hindi mo pwedeng gawin yung una lang. Pag sinabing steps, ibig sabihin, gawin mo yung una, gawin mo yung pangalawa, at gawin mo yung pangatlo. Okay?
Ito po yung perfect example na makikita natin kung paano magsumbong kay Lord. Kung paano nagsumbong si David dito sa Psalm chapter 13. Inawa nga mga kapatid, maging ganyan din po. Maging ganyan din po yung attitude natin. Every time na magsusumbong tayo kay Lord. Ngayong umaga na ito, ano yung gusto nyong isumbong kay Lord? Yung application natin, gawin na natin ngayon. Huwag na bukas. Kasi madalas pag church tayo, yung application ginagawa na natin kapag bukas na lang or sa mga susunod. So, ganun yung ginagawa. Pero ngayon, hanggat fresh yung message ni Lord sa atin, it's about time para magsumbong tayo kay Lord. Ano man po yung nasa damdamin nyo ngayon, ano man po yung mga nasa puso nyo ngayon, ano man po yung mga bigat, tulad ni David, nabibigatan siya. Alam ko po meron po kayong ngayong pinagdadaanan na ganyan. Mga bigat, mga worries, fears. Ang first step na gawin po natin ngayon, dumaing tayo kay Lord. Dumaing po tayo kay Lord. Sige po, bigyan ko kayo ng kahit 1 minuto. Kayo po, huwag niyong pansinin ako, huwag niyong pansinin yung katabi niyo. Kayo lang at ni Lord. Si David, nung ginagawa niya po itong salmo to, silang dalawa lang. Dumaing kayo kay Lord ngayon. Yes, you can ask question. Mag-question kayo kay Lord. Ano kayo kay Lord. Kung ano man yung gusto niyong ireklamo, sabihin niyo kay Lord. Tulad ng ginawa ni David. Sige po. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Sige po mga kapatid, kayong dalawa lang po ni Lord ang nagkakausap ngayon. Grab niya po yung opportunity na ito na i-release sa Kanya kung ano man po yung mga nasa damdamin nyo ngayon. Hallelujah. Huwag kayong mahiya kasi ang hiya, yan po yung madalas na pumipigil eh. Para maranasan niyo yung Diyos. Sige po, dumaing kayo kay Lord. Tulad ng isang bata na nagsusumbong, Lord, kailangan kita, Lord. Gusto kitang maranasan, Lord. Nasaan ka, Lord? Ito ako, Lord, ngayon. Lord, huwag mong hayaan na manatili ako sa ganitong sitwasyon, Lord. Hirap na ako, Lord. Pagod na ako. Sawang-sawa na ako, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Alam ko nandyan ka. Hallelujah. Sige po, patuloy kayong dumaing sa Diyos. The next step is dumulog kayo ngayon sa Diyos. Right now, after nyong sabihin yan sa Panginoon, sabihin nyo ngayon kung ano yung gusto nyo mangyari. Ano yung gusto nyong gawin ng Diyos sa buhay nyo. Sabihin nyo po sa Panginoon yan ngayon. Tulad ng ginawa ni David. Sinabi niya, Lord, wag mo hayaan na mamatay ako. Lord, bigyan mo ako ng lakas para pagtagumpayan ko itong mga tao na to. Ngayon, ano yung pangangailangan mo? Ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Sabihin mo kay Lord, naririnig ka na ngayon. Hindi nakasara yung tenga niya. Sabihin mo yan, patungkol ba yan sa asawa mo? Patungkol ba yan sa mga anak mo? Patungkol ba yan sa mga relatives mo? Churchmate mo? Kaibigan mo? Patungkol ba yan sa trabaho mo? Hirap ka na pagod ka na? Hindi mo alam kung anong desisyon na gagawin mo? Patungkol ba yan sa business mo? Sa pag-aaral mo? Pagod ka na? Humingi ka ngayon ng tulong kay Lord. Tulad ng paghingi ni David, humingi siya ng lakas. Humingi kayo ng wisdom ngayon kay Lord. Humingi kayo ng kaalaman, karunungan. Financial, humingi kayo kay Lord ngayon. Hallelujah. At
after nyan, sabihin nyo kung bakit nyo kailangan yun. Sabihin nyo ngayon, Lord, kailangan ko to kasi ito yung dahilan. Hallelujah. Sige po. At kapag nasabi niyo yan sa Panginoon, let's declare. Declare it. Na Lord, ito mga sinabi ko sa iyo na to, narinig mo to. Pinakinggan mo to. Hindi mo lang siya basta narinig, pinakinggan mo to. At alam ko, sasagutin mo to. By faith. Mabigat? Parang ang hirap isipin, imposible. Parang hindi ganun kadali. Pero, tulad ni David, sinabi niya, Lord, titiwala ako sa'yo. Kaya ko to. Mangyayari to. At papupurihin kita. Papupurihan kita. Kahit mabigat. Kahit masakit. Magpupuri ako sa'yo. Kahit parang nawawala na ako ng pag-asa. Hallelujah. Uwitin po natin. Umawit po tayo sa Panginoon ngayon. And let's praise Him. Let's worship Him right now. The way na kung ano yung ginawa ni David. Hallelujah. Sige po, damin muna natin ang presensya ng Panginoon. Yung umaga po na ito, walang imposible sa Panginoon. Yung mga pinanalangin nyo po na yan, na sinabi nyo sa Panginoon, narinig niya po yan. And as we sing, ito yung pagsasabi natin, Lord, I declare, I have faith, I have trust in you na lahat nito ay mangyayari. Hallelujah. Oh, we worship you. Sige po, purihin natin yung Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Glorify your name, O God. Hallelujah. 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 It's my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours, and I will sing of your goodness forever.
Hallelujah. You deserve all the praise, oh God. You are worthy to be praised. Hallelujah. Let your glory fill this place, oh God. Let the Holy Spirit fill us this morning. Hallelujah. Alam ko po na nandito ngayon ang Holy Spirit. And the Holy Spirit, someone is kino-convict sa atin ngayon. And wag po natin kayaan na sarado yung tenga natin ngayong umaga na ito. I know, inire-reveal si Lord ngayong umaga na ito. Tanggapin niyo po yan, whatever revelation na kung ano man po yung binigay sa inyo ng Diyos ngayong umaga na ito. I don't know kung ano po yun. I don't know kung sino po yun, but I believe. Just receive that revelation from God. Tanggapin mo yun. Huwag mong sara yung puso mo. Yan yung sinasabi ngayon ng Diyos sa'yo. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We glorify you. Oh, hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy natin purihin yung Panginoon in spirit and in truth. Hindi sa ating emosyon. Wala pong mangyayari kung emosyon po yung papangunahin natin. Sige, let's worship God. Oh, we worship you, God. We glorify your name. Oh, you are worthy. You are worthy. Oh, you deserve all our praise, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Be exalted now in the heavens as the Lord is His name. Oh, in the name above all names. Be exalted now in the heavens as the Lord is His name. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as the Lord is His name. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as the Lord is His name. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
mo, Panginoon. Truly, O God, you deserve all our praise, O God. Hallelujah. Thank you for your presence this morning. Thank you for your fresh revelation, O God. Thank you for your love. Thank you, O God, for your goodness, O God. Ramdam namin, Panginoon, ngayong umaga po na ito. Lord, mas malakas kami ngayon compare sa kanina, Lord. Maaring mahina kami pumasok dito kanina, Lord, but right now, binigyan mo kami ng panibagong lakas. Maaring meron kaming sakit, may pinagdadaanan kami emotionally, physically, depressed, anxiety, worries, and fear. Pero Lord, thank you dahil ngayon, pinalakas mo kami, O God. Tinulungan mo kami. Salamat, Panginoon, dahil ngayon, iba na muli kami, O God. Mas pinatibay mo kami, O God. At masaharapin namin yung mga problema na darating ngayong linggo na ito sa tulong mo, Panginoon. And we declare it right now, O God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Mapagtatagumpayan namin, Lord. Iba-iba kami ng problema, Panginoon, pero iisa yung Diyos namin. Iba-iba kami ng pinagdadaanan, pero yung isa yung pinagkakatiwalaan namin. At ikaw yun, aming Panginoong Diyos. Ang Diyos ni David. Ang Diyos ni David. Yun din yung Diyos na aming pinapapurihan ngayon at pinagkakatiwalaan. Hallelujah. Ang Diyos na nagpagaling noon, siya ang magpapagaling ngayon. Ang Diyos na nag-provide noon, siya yung magpo-provide ngayon. Ang Diyos na gumawa ng mga himala noon, nagpabagsak ng mga walls. Ang Diyos na gumawa ng maraming mga kakaibang mga himala, siya yung gagawa ngayon sa mga buhay nyo ngayon. Walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang gawin ang lahat. Tutulungan kayo ng Diyos. Tiwala kayo sa Kanya ngayon. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa bagong pag-asa. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na pinaranas mo sa amin. Salamat dahil natutunan namin, O God, kung paano magsumbong sa iyo, Lord. Ito pa lamang yung simula, Panginoon, ng mga gagawin namin, Panginoon. Kung may mga darating pa mga pagsubok kami pagdadaanan, Lord, alam na namin ang gagawin namin. Katulad ng ginawa ni David, O God. Salamat, Panginoon, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin yung Panginoon. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah.